number 6. Okay guys, so this story is a very good story. It is just not a tip but a life lesson and a tip story. Okay, so paano siya naging life lesson? So meron akong pick up na akala ko mga bata or mga teenagers, mga ganun, mga dalagitan. So kasi yung unang pumasok, isang babae, sinunod ng isang lalaki at isang babae. So iniisip ko na puro sila mga teenagers, mga ganun. Pero ano na, kasi yung mga bata meron sarili silang story. So ngayon, ang nangyari is yung pinakahuli medyo nagtagal kasi umabot na yung timer na 5 minutes. Nagbibilang na siya, mga 3 minutes na yata nakukunin siya. Sabi ng isa, why does it take so long, you know? So iniisip ko na bata lang din yung bata yung parating. Hindi ko alam na yung parating pala ay yung nanay nila. So yun nga, nanay pala nila yung parating. So papunta sila sa church. So habang yung mga bata nakaupo sa likod, yung isa naman, yung nanay naman nila dito sa tabi ko nakaupo sa harapan. So pwede naman kasi yun. So, ang nangyari, sila, alam nyo lang yung mga nanay, kahit nasa biyahe, magpapaganda sila, prepare pa rin kasi nagmamadali siguro sila. So yung isang batang lalaki, sabi ng nanay, oh, thank you very much, at last you were able to attend this church for the very first time. Yung makulit din yung bata, sabi ng bata, first and last, sabi ng oh, stop! Nagkituan sila. Then nabanggit ng nanay na yung isang bata, so kaya sila nag-Uber kasi nasira yung sasakyan nila. So nasiraan yata sila sa daan. So sabi doon ng nanay doon sa isang anak niya na babae na thank you very much, tapos yung pangalan binanggit niya, tapos for not giving up, for pushing the car towards, parang dadalhin nila sa isang lugar kung saan malapit, hindi pa alam kung saan gasoline station or kung sa bahay nila. So thank you very much for your perseverance, sabi gano'n. So yun, sabi gano'n, that's life, that's life. Life must go on, no one can stop you on what you want to do. What's your goal, no one can stop you. Keep pushing, have that perseverance to do the things that keeps you going to achieve your goal, something like that. So ang ganda ng lesson doon sa sinabi ng nanay para doon sa sakyan na tinulak nila. Kasi sabi niya, you know what, I'm almost give up. Ayaw na siya nang magtulak kasi nasiraan na sila. But you are persistent. You are focused on your goal, sabi niya gano'n. So natuwa ako doon sa nanay kasi maganda yung pinapakita nila, at lalong-lalo na papunta sila sa church. So anong nangyari? So medyo malapit-lapit na. So nagbibihis yung malapit-lapit na, sabi niya sa corner na yan. So hindi ko alam kung kung malaking church o ganyan, basta papunta sila ng church. So tinanong ng nanay kung nandyan ba yung Bible ko, ganyan, sabi ko nandito. Yeah, right. So yun, magandang lesson yung sinabi niya. Doon ako na life must go on. No one can stop achieving your goal. You should be focused and have the perseverance, to achieve your goal, sabi niya. So tawang-tawa ako doon sa sinasabi niya. Then habang pababa na sila, pagdating na namin doon malapit sa church, binigyan na ako ng siyempre magkatabi lang kami, nakikita ko kung ano yung ginagawa niya. So yun, bago siya bumaba, binigyan niya ako ng tip. Wala po magkano ito. 5, actually $5. Yan. Dalawa, saka tatlo. Bigyan niya tayo ng tip. $5. So yan. So, sabi ko, oh, thank you very much. Sabi ko ngayon, sabi ko sa kanya, thank you very much. Then, bago siya bumaba, nang naabot na niya, sabi ko, that was a very, that was a great, lesson to share for them that keep on
have the perseverance to reach or achieve your goal. No one can stop it as long as you are focused on achieving your goal. Sabi ko ganun sa kanya. Yeah, that's really true. Sabi niya ganun. Yeah. Thank you very much for sharing that lessons to us. Sabi ko, to us and to the children. Sabi ko ganyan. Oh, sabi niya, nagtuwang-tuwa siya, naka-smile siya. So, sabi ko, have a blessed day. Thank you very much for sharing your blessings and good luck. Sabi ko ganun. Kasi, hindi natin alam kung anong mangyayari doon sa sasakyan nila. Pero anyway, yun ang nakakatuwa. First time ko na makarinig ng ganun na lesson na sa mga anak. Kahit nandun sila sa ano. Kasi iniisip ko minsan, wala pa silang time para, may mga kasi pasahero na most of the time, dito sila sa sakyan nagkikwentuhan. Minsan naiisip ko, wala ba silang time para magkwentuhan sa, alam niyo, sa bahay? Kasi most of the time talaga dito talaga sila nagkikwentuhan. So wala, hindi lang naman ako. Pero syempre, hindi ako nagmamay doon kasi nakabukas tayo sa magdadrive. So yun, maganda yung natuwa ako. Kaya nung binigyan niya ako ng tip, nagsabi din ako sa kanya na that was a very good lesson. Life lesson actually. So yan guys, more stories to share, more stories, more ways kung paano na nabigyan tayo ng tip. Yan. So maraming salamat sa inyong lahat dyan sa panonood. Thank you very much. This is Uber Driver AZ. Tip story number